Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, yung araw na update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Polita TV. So, mayroon ito pa mag-out na kulong pamilya Duterte question mark. Grabe, PBBM nagulat. Walang piyan sa VP Sara na patayo, arestuhin na lahat. So yun yung panonorin natin yan, man. Bibigyan natin doon ng reaction, and then kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. Mga kunoys, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito, kulong pamilya Duterte, grabe, PBBM nagulat, walang piyansa. VP Sara Duterte napatayo, arestuhin na lahat. So tingnan natin ito para kayo na din bahalang umusga. So bago natin simulan again, Boss Polita TV, Philippine Noisy, like, comment, share, subscribe. So yeah, start. Na balita, grabe si PBBM, kulong na pamilya Duterte, napatayo Start zero. si VP Sara, wala ng piyansa. Start zero. Sobrang nakakagulat na balita, grabe si PBBM, kulong na pamilya Duterte, napatayo si VP Sara, wala ng piyansa. Ayon sa nakalap nating impormasyon, bumuelta sa dalawang Duterte si Yusek Claire Castro matapos tawaging weak si Presidente. Hindi daw kasi kaya ni PBBM magpatumba ng tao, di kagaya ni PRRD, diretsyahan ng umamin. Grabe si PBBM, kulong na pamilya Duterte, napatayo si VP Sara, wala ng piyansa. Tara panoorin natin. Good afternoon po, Yusek. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niyo last time about sa 500 peso Noche Buena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamin na he killed people? Sino po ba ang may kakilala na hitman at kayang magpaliquidate? VP Sara Duterte, inamin niya yun eh. May kakilala siyang hitman eh. Naknang toko. Pero ito lang para, I hope you will respect my opinion. But yun, even, kahit ako, even me, yung 500 talaga para sobrang napakaano talaga nun as pang Noche Buena na. I think hindi kasi deserve ng ano yun eh, mga Pilipino. So kahit ako nakukulangan dun. So comment down your opinion to kung okay lang ba sa inyo yung 500 or sapat na ba para sa inyo yun, diba? So yeah, tara. At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo, ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas, walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi din po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas marangya, mas Hindi kasi yun ano eh. I think hindi sinabi ng DTI yun. Hindi niya sinabing kung kaya. So siguro kung sinabi niya na kung kaya nung time na yun, baka pwede pa. Diba? Kasi I think yung sinabi ng BPI, kasya na. Diba? Yung 500. Hindi niya naman sinabi na kung kaya yung pagkasyahin yung 500, much better. Diba? Kaya ako, isa din talaga ako sa umangal long time na yun, na kaya na ng 500 as Noche Buena. Kasi yung Noche Buena parang ano yun eh. Parang iniintay yun ng bawat Pilipino. Kaya nga, kapag ka merong bagyo, merong mga ganyan, medyo nalulungkot lalo yung mga Pilipino. Alam nyo yung sobrang hirap nyo na sa buhay kasi pinagdaanan kayo ng mga kalamidad. Tapos, sa darating na Pasko, wala pa kayong panghanda. Diba? So, alam nyo yung ganyan. Kasi ako, isa din talaga ako sa ano eh, yung gustong gusto talaga na ano, i-enjoy talaga yung Pasko kasi parang yan na lang yung ano natin eh, parang connection natin, di ba, kay God na makiselebrate din tayo sa birthday niya.
Yan lang naman. So, I hope you understand. Okay? Kung enough na sa inyo yung 500, well, I respect that naman din. Di ba? Pero para sa akin, kulang talaga yon. Ano na lang, subukan nyo na lang din sa sarili niyo. Kung kaya nyo, na 500 lang pagkasyahin nyo sa family of 4. Di ba? Tuloy. Festive kapag pinag-usapan natin ang handaan pamasko. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Manufacturers ng mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan. Sana i-strict talaga nila yan. Di ba? Kasi alam naman natin yung mga negosyante talaga, mga kumag din eh. Mga ano din, may kabulastugan din na kahit in-implement na bawal magtaas, kinausap na bawal magtaas, nagtataas pa rin. Tsaka ano din, yung sa mga nasa market din. 'Di ba? Sana kausapin nila yun kasi I think yung sa market talaga, isa din sila sa ano eh. Parang nagpapalobo din ng presyo. 'Di ba? Knowing na sobrang demand kasi yun nga, Pasko. 'Di ba? Ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI na kakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. Ma'am, just a follow-up. There were also calls for the President to sign as urgent the anti-dynasty bill. Pwede po ba kaming humingi ng reaction lang dito? Pag-aaralan po ng Pangulo kung ano nasa sa loob po ng bill na yan at tignan po natin kung ano magiging reaction po niya. And one last, reaction din po ng palasyo dun sa sinasabi ng mga tao na for also the Vice President to be tried for the issue on intelligence funds. Again. Kasi ang panawagan po ng mga tao yesterday, Pangulong Bongbong panagutin, VP Sara litisin. So, meron din po kay VP Sara. So, yung may mga efforts pa ba for the Vice President to also be tried on the issue that was linked to her before? Kasi parang ang dating sa mga tao, parang nakalimutan na yung issue on intelligence funds. O siguro panawagan po ito sa mga nag-iimbestiga, sa mga complainants, kung may mga ebidensya naman po, dapat kumilos na rin po sila. Lahat naman po ay dapat managot. Kung dapat na sangkot or sila ay sangkot sa mga maanumalyang, let's say, mga corruption. Hindi lang pang flood control projects po. Lahat ng korupsyon na sila ay may Tsaka kinikilabutan ako ng yung video ni VP Sara na nananawagan siya ng di ba? Para sa mga kurakot. Like, what the heck, man? Like, sobrang nakakakilabot talaga yung part na yon coming, di ba? From the politician na may issue din. Anak ng tokwa talaga par. Hindi ko talaga maisip kung paano nila nagagawa yan eh. Like, involved kayo tapos isa kayo sa mananawagan. Like, seryoso. Pinag-uugag nyo yung di ba? Yung mga Pilipino. What the heck, man? Sobrang nakakainis yung ganyan, Grabe talaga. Grabe. Di ko talaga ma-imagine eh. Kung saan siya, humuhugot ng kapal ng mukha para sabihin yun, Yung mga DDS naman, yay! Sobrang bilib na bilib sila eh. ebidensya, dapat pong panagutin ang dapat na managot. Good afternoon, Yusek. Ma'am, you mentioned a while ago that the President is one with the nation in their calls to make the liable answerable to or to be held accountable for their for the issues on flood control and budget insertion. But one of the major calls also in the rallies yesterday was for the President himself to be held accountable, if not by virtue of direct link, by virtue of command responsibility. What is the reaction of the President to these calls? And let me just also clarify what you mentioned yesterday in the interview in the special coverage of GMA. Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Kung sasabihin po natin na command responsibility, siguro magbigay na lamang po sila kung paano nila ililink ang Pangulo patungkol dito. Tandaan po natin, ang Pangulo ang nagpasimula nito. Hindi mabubukas ang ating isipan, hindi mabubukas ang ating mga mata, hindi mabubukas ang ating tenga kung hindi mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nagpasimula ng pag-iimbestiga na ito. Nais ng Pangulo na managot ang dapat na managot. Thank you. Follow-up Tama. question, IB Reyes, Billionario.
Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, with the calls for the president to step down and be held accountable not just from the camp of the Dutertes but from progressive groups as well, there are sentiments that the president is at his weakest right now. Your thoughts on that po? At his weakest, ito ba bang panahon? Yan din yung ano talaga, like, hindi ko talaga may imagine para kung saan sila kumukuha ng weakest. Di ba? Though, yun nga, every president naman, tumadaan sa like, mga pagsubok talaga. Pero yung sabihin mo na weakest, like, paano? Di ba? Like, hindi mo naman masasabi na hindi na functional yung commander. 'Di ba? Kasi ginagawa niya nga eh. Actually, sobrang daming ang umiiyak sa pinaggagawa niya kasi lahat talaga sinasagasaan na. 'Di ba? So, sobrang baka or siguro, tanungin natin kung sino na naman yung nagsabi ng weakest kasi hindi naman bago yung word na weakest eh. Pinakahuling nagsabi ng meron tayong weak na president, nandun na sa hig eh. 'Di ba? Na-ICC na. Lalang. Na to, na siya po ang nagpaimbestiga. Hanggang ngayon po, maraming ginagawang aksyon para mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang dami na po na napaaresto, marami na po rin na kinasuhan, marami na po na naibalik na pondo. Ito pa ba yung weakest na masasabi natin? Meron na pong kilala, mga ma-impluwensyang tao na ngayon ay nakakulong na. Yan pa po ba ang sinasabi natin at his weakest? Madali po kasi sumigaw na bumaba sa pwesto. Pero kung papaano, papalakarin at pamumunuan ang gobyernong ito kapag bumaba ang Pangulo, ano kaya ang kanila masasabi? For our last question, Eden Santos, Net25. Masasabi nila, ipapalit si VP Sara. Pero do you think man, para hindi reckless move na nila si VP Sara ipalit? Actually, ito lang example lang to. Si PBBM kasi mahihirapan sila na i-impeach yan or pababain sa pwesto. Kasi yun nga, maingat si PBBM eh. Diba? Siguro kung minadali niya itong flood control thing na to, baka madali siya dyan. Pero make sure niya na dapat pulido itong trabaho to. Unlike VP Sara can you imagine kung paupuin niyo si VP Sara na pagka-president kung hindi siya babakpakan ng mga issues. Sobrang daming issues ni VP Sara Actually, that's the greatest risk of VP Sara Duterte kapag magpresidente siya. Di natin alam sa opposition nila, mga kalaban nila, magpatakbo lang sila ng malakas na vice president na ihahanda nila. 'Di ba? Kasi yun nga, baka sinubukan ng mga Duterte na mag-vice ka na lang kasi hindi ka mananalo kontra kay BBM or mahahati yung boto nyo ni BBM. So baka manalo sila So possible yan yung ginawa nila na si VP Sara Duterte mag-VC na lang para if ever, 'di ba? Ewan ko kung nagkataon lang ba, 'di ba, na parang sisiraan lang nila si PBBM para ipalit siya. Kaso nga lang nag-flop yung plano na yun kasi sobrang tibay marunong ni PBBM sa part na yan. 'Di ba? Unlike kasi yun nga ang gusto ng mga DDS ipagpatuloy ni PBBM yung war on drugs. Para saan? 'Di ba? Para mapanagot si PBBM, crime against humanity. So hindi tinuloy ni PBBM 'yun. 'Di ba? Kahit anong judge na ng mga DDS na kesyo pinoprotektahan yung mga adik. Pero hindi yan naging maingat lang talaga si PBBM. Isipin niyo to if ever si VP Sara tumakbo siyang president tapos ibalik niya yung war on drugs. Kabahan na kayo. 'Di ba? Dapat pigilan niyo 'yan. Kasi ang ending niyan, ma-ICC na naman 'yan. Ay hindi pala. Hindi na kasi tayo member ng ICC. 'Di ba? Hindi ko rin pala sure. Pero if ever ganyan ba, pwedeng habulin ulit si VP Sara Duterte. 'Di ba? Tapos babalikan pa siya dun sa impeachment niya, yung sa mga confidential funds niya, yung sa overpriced laptops. 'Di ba? Sobrang daming ibabato sa kanya. Kung ako sa inyo, patakbuhin niyo na lang si Robin Padilla na lang. 'Di ba? Para at least yun sure ball na natalo.
Kasi kung patatakbuhin niyo si Bongo, wala din kasiguraduhan si Bongo. Si Bato, wala na din si Bato, tagilid na. Or si Marcoleta maybe. Pero si Marcoleta kasi may issue na siya sa Comelec. Diba? So, babakbak ka na naman siya ng mga kalaban niya dyan. Mahirap pala. So, ewan ko, parang mauubusan sila ng manok. Kasi kung si BP Sara, sobrang risky nun par. Good afternoon po, Yusek. Doon po sa pagban ng e-bikes and e-trikes, although nagbigay na po ng order ang Pangulo sa LTO na ipagpaliban po ito dahil dapat po yung araw December ba nang simula po nung huli nung mga magpa-apply sa mga major roads. Ano po. Aside po from yung pagpapa-defer muna pansamantala, may iba pa po bang order ang Pangulo sa LTO since para pong bumabangga yata yung memorandum ng ahensya doon sa batas po sa mga e-vehicles? Kailangan po bang pahirapan yung ating mga kababayang mahihirap na gumagamit po nitong mga e-trikes and e-bikes dahil mas mura at nakakatulong din po sa kalikasan? Hindi Ganto na lang. Suggestion ko lang naman to Yung sa e-bikes na yan, pwede naman. Pwede naman siguro silang talaga par. Kung needed talaga nila, maka-save sila ng gas or makonserve nila yung kalikasan natin, dapat mag-undergo sila na kumuha ng license. Diba? Dapat yan na lang siguro baguhin, kumuha sila ng license para hindi sila nangangamote sa daan. Diba? Pangangamote meaning kapag ka nasa main road sila, nasa highway sila, huwag silang gumitna or maging maingat sila. Diba? Yan lang naman, or yun nga, dapat iwasan nila yung main road. Diba? Kasi tama naman par, unfair din naman talaga yan sa part ng mga nakabili na, yung mga nag-invest na. Siguro ako kung meron akong e-bike, papalag din ako sa part na yan. Diba? Pero syempre, para meron namang fairness, kasi nakakainis naman talaga yung iba gumigit na, tapos ang bagal pa. Yung iba pa, kahit businahan mo na, parang sila pa yung galit. Diba? So nakikipagmatigasan. Nagkukos pa ng road rage. Diba? So walang seminar, tapos nang kukos ng road rage. So alam niyo yung ganyan. So baka yun na lang siguro, kuha sila ng license and then ilagay sa nila na bawal silang gumitna, or kung maigi, wag sila sa main road, wag sila sa highway. Diba? Dapat lang sila. Kumbaga, makisabay na lang sila sa bike lane, ganun. Diba? Kasi e-bike, bike lane. Pwede din yun. I don't know. Yung iba nga, nakikita ko gulong lang eh. Ewan ko kung e-bike din ba yun. Gulong lang talaga para. Nagbabalanse lang siya sa gulong. Amazing nun. po pagpapahirap ang mga ganitong klase ng polisiya. Ito po ay para sa Safety. kasiguruhan ng safety ng gumagamit ng e-bikes, safety sa mga kababayan natin, at tandaan po natin, motorized vehicle po ito. At may batas din po tayo na dapat sinusunod. Hindi po ibig sabihin na kahirapan ay dapat na nating suwayin kung ano yung batas. Ang pagdisiplina po ay hindi para banggain ang issue ng kahirapan. Hindi po issue ang kahirapan dito. Issue to ng pagtupad sa batas para po masiguro ang safety ng bawat isa. Pero yung pong Tama naman. Republic Act, yung EVIDA law na sinasabi, Yusek, hindi po kaya yun na kaya bang i-override nung memorandum ng ahensya? National highway lang po naman ipinagbabawal ang mga e-bikes. Tama. Hindi naman po sa mga secondary roads. Sana po maintindihan po kung bakit mayroong ganitong klaseng polisiya. Ito po, again, ay para sa safety ng ating mga kababayan. Okay? Follow-up question na po sa Mel Medinilla. Tsaka din kasi sobrang hirap din kasi sobrang hirap i-identify minsan. Di ba? Ng mga e-bike. Kasi yung iba parang nagiging mukhang motor na eh. Di ba? So yeah, I think maintindihan naman yon ng mga user siguro ng e-bike na wag sila sa main road. Di ba? Or kung na lang siguro, ipaglaban nyo na sa main road kayo, pero wag kayo sa gitna. Di ba? Paggawa kayo ng lane or doon din kayo makidaan sa bike lane. Tapos yun nga, mas maigi, mag-seminar na lang. Di ba? Para maiwasan yung mga aksidente. Yeah.
Ma'am, balik lang po ako dun sa investigation na na-mention kanina. Na-mention nyo rin po dati na parang may hindi pa sure kung magkakaroon ng internal investigation regarding dun sa 100 billion na allegation. Tapos yun po yung nag-result ng pag-alis ni Executive Secretary Bersamin at saka ni DBM Secretary Pangandaman. Itatanong ko lang po kung may update kung nagkaroon na po ba ng internal probe dun. And kung sakaling magkaroon na po ng result, is the President willing to give another position to Executive Secretary Bersamin and DBM Secretary Pangandaman? Sa kasalukuyan ay wala po tayong update patungkol po dyan, pero ang nadinig po natin mismo kaya former Executive Secretary Bersamin, kung meron man na ebidensya sa kanya, isampa na lang po ang kaso. Yun naman po ang kanyang hamon. Okay po? Salamat. That's the last question, Yusek. At bago tayo magtapos, ngayong araw ay makakasama natin si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya at PIO Police Brigadier General Randolph Tuanyo para bigyan tayo ng ulat tungkol sa safety and security preparations ng pamahalaan para sa accountability rally na ginanap kahapon. Magandang araw po, Secretary John Vic. Magandang hapon, Secretary Claire. Magandang hapon sa lahat ng press corps. Diretso na ba tayo sa question and answer or statement? Masaya ko pong ipinaparating sa inyo na kahapon po ay napakapayapa ng ginawang pagkilos ng mga nagpoprotesta laban sa korupsyon. Ang total number po namin na estimate ay hindi ho lalagpas ng 20,000 sa buong Metro Manila ang nagprotesta. 20,000. Sa People Power Monument po ay at its peak mga 6,000. Sa Luneta ay 3,000. Sa Liwasang Bonifacio ay 1,000, 800 to 1,000. At its peak sa Menjola on the first wave ay 2,000. And second wave ay 200. So, meron pang ibang mga scattered all around Luzon and Cebu and other places. Pero, gusto ko rin po parating sa inyo na 100% po na walang nasaktan, walang acts of violence, walang hooliganism, walang anarchy. At yung security preparations ng PNP po ay nasunod at sumunod rin ng mga tao. Questions po? First question po, Kat Domingo, ABS-CBN. Tsaka sobrang dami ding nagagalit kay Rimulya sa part na yun, ano. So, yeah. Para sa akin naman pare, yung mga PNP talaga. Though, yun nga. Alam niyo yung makikibaka ka, may paglalaban ka, tapos biglang haharangin ka. Diba? Pero ako naman naiintindihan ko lang talaga yun kasi kung walang PNP nahaharang sa inyo, ano na lang mangyayari? Diba? Maninira kayo, manggugulo kayo. Ay, dun siya papunta talaga. 'Di ba? Pero na lang sa pure talaga, may mga realista naman talaga na mikropono lang talaga yung 'di ba? Parang hindi nila hina-harm yung mga makikita nilang yun nga yung for example, papunta sila ng Malacanang, 'di ba? Di nila nai-harm. Meron naman ganyang mga protester talaga, mga realista na hindi sila brutal. Yung iba kasi parang yun, namamato, 'di ba? Namimintura, sinisira yung Makikita nyo yan dun sa yung Maynila, 'di ba? Galit na galit nga si Isko noon eh. Kasi kung nung pinagagawa. Kaya di ko rin masisipar kung bakit maglalagay ng pulisya yung government kasi para sa akin parang sila yung taga-neutralize. 'Di ba? Or sila yung nasa neutral side talaga na hindi siya para pinoprotektahan yung mga politician or yung mga kalaban, kundi neutral lang talaga sila ba? Parang naka-standby lang sila na ito yung gagawin ninyo. 'Di ba? If ever may manggulo, 'di ba? Alam niyo na yung gagawin niyo kasi parang peace and order or taga-ano nga ng peace yung police, 'di ba? So di ko rin sila masisisi. And bago nyo i-judge yung mga police, for sure naman, may mga police din talaga dyan na same nyo ng pinaglalaban. Diba? It's just police lang sila. So, need nila na panindigan yung mga nila, trabaho nila. Diba? So, sana wag kayong umabot sa point na saktan nyo talaga yung police, Kasi yung police, hindi naman kayo sasaktan ng una niyan kung hindi nyo din sila trigger. Diba? Tanggapin na lang talaga natin na wala talaga. Hindi talaga solusyon yung gulo, yung violence. 'Di ba, na makikipagbardagulan kayo sa pulis. 'Di ba? Ito Sir, good afternoon. Sir, yesterday you were heckled while you were monitoring the operations of the PNP in some of the rally points. What was your reaction Heckled. with regard to the public seeming dissatisfaction with regard to your service and presence there? Well, you have to distinguish between what you said between the public and the people there. You're talking about the public, you're talking about the entire population of the Philippines. I don't think it is as bad as you portrayed it to be. Pagdating po sa mga tao ron, kasama na rin sa trabaho natin yan. Everybody has the right to be heard. Everybody has the freedom of speech is enshrined in our Constitution.
So yung ginagawa sa akin doon, gumura ako, halos ano nung pinagsasabi sa akin, okay lang sa akin yun. As long as they keep the peace. Karapatan naman na sabihin nila kung ano nararamdaman nila eh. Kung damdamin ko lang iniintindi nyo, baliwala naman sa akin yun. Kasama na rin sa trabaho ko yun. Okay. Kung sa Facebook nga, ano-anong nakukuha kong message doon, pareho na rin sa live na nangyayari yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mas importante yung trabaho na ginagawa namin. Sir, on a slightly different Yan din yung lumalabas kapag umabot ka na sa unbothered level. Di ba? Mas lalong maiinis yung tao sa'yo kasi yun nga, every time na i-chopwera mo yung mga opinion nila, mas lalo sila na-triggered. Pero yun nga as long as talaga, hindi ka magpapa-apekto. Sobrang hirap mo talagang tibagin. So, kita nyo naman yun. Yan na yung kasagutan ni Remulla. Diba? topic, can we get an update with regard to the whereabouts of Zaldico as well as Porac Mayor? Porac Mayor Jaime Capil. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita na rin si Zaldico, pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Interpol yan. Mayor, he is in the Philippines as of immigration records and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. Sir, yung kay Zaldico in Portugal, can we confirm if he has a golden visa? And how does the DILG intend to repatriate him to the Philippines considering that we have no extradition treaty with Portugal? That is something the DFA will have to answer, not the DILG. Pero hindi ba pwedeng idaan sa Interpol yan? Here kami, so it's only within the Philippines. So pagdating sa ganyang bagay, the DFA is the best person to answer. Okay po. Next question, Eden Santos, Net 25. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Zaldico, wala po ba tayong group effort? Tugis. Aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang tugis Wala po in ba English is tayong- hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Opo. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort. Meron naman. It is a whole of government approach to get Zaldico. The DFA, the DILG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel ng kanyang passport? Meron na. Pagkalam ko na-cancel na yung passport niya. Pagkalam ko lang but you can check again. Pero, Dapat kasi talaga unahan nila kapag ka ma-involve. Ito yung pinaka-example si kalimutan ko, si Estrada, si Escudero, si Villanueva. Dapat yung mga yan, since involved na sila, di ba, sa corruption, daw sabihin natin, innocent until proven guilty. Pero sana naman, di ba, wag na silang hayaang lumipad pa. Kasi nasimula na yung investigation eh. Dapat sabihin nyo na lang, ito yung mangyayari dyan, saka ka lang makakalipad uli kapag cleared ka na talaga. Kasi kumbaga, parang sa yan, sa x-ray machine, nakitaan, 'di ba, yung pagkatao mo ng something. So yun, parang sige, alis ka muna, balik ka na lang dito kapag titingnan na namin kung ano yung nasa laman ng bag mo. Of course, titingnan muna yung laman ng bag mo bago ka paalisin. 'Di ba? Kahit false alarm lang 'yan or parang suspicion, something like that. 'Di ba? So sana ganyan din gawin sa mga tao na involved sa mga flood control, corruption, or whatsoever. Di ba? Para hindi na kayo ma-problema kapag kinailangan or kailangan nyo na yung tao. Di ba? Parang dagdag sa na parang yan. Hahanapin pa natin yan sa ibang bansa. Kaya yung iba, syempre, afford nilang afford nilang mag-ibang bansa kasi may mga pera na sila Nakakurakot na nga sila, di ba? Kaya yung iba, mas lalong lumalakas yung loob nila na mangurakot kasi gumagawa sila agad ng mga escape plan. Diba? For example, kukuha sila ng mga passport na makakalipad sila sa ibang bansa anytime. Yung iba nagdudual citizenship, diba? So, alam niyo yan. Yeah, I think alam niyo yan. again, we believe he's holder of 2 passports Not only a visa, but 2 passports. So, doon yung may complication tayo konti. Next question, Maris Umali, GMA. Good afternoon, Secretary. Diba? Ito pang mas masaklap
kapag may mga kababayan tayo na nagtra-travel sa ibang bansa, makitaan nyo lang ng konting ano na, uy, ba't nag-resign ka bigla sa trabaho mo? Offload ka. Baka mag-apply ka doon. Diba? Sobrang bilis ng judgment kapag ordinaryong Pilipino, walang pera, walang impluensya. You mentioned when you accompanied those the first batch of those arrested to the Quezon City jail when they were jailed there, that in a few weeks the bigger fish will be arrested already. Can we just get an update on that? Will we be able to really capture them in a few weeks' time before the Christmas Christmas comes? Capturing them is not the issue. They're in the Philippines. Mahanap yan. It is the wheels of justice turning na hinihintay natin. The ombudsman will file the necessary cases in his own time, and after that, when they have a warrant of arrest, we will get them. 100% we will get them. Definitely there will be bigger fish because that is one of the issues that Yes, were raised we will. yesterday in the rally, that parang in their own words, puro dilis at sapsap lang daw ang mga na-aresto and not the pating at mga balyena. Ngayon papunta na tayo dun sa Pating at Balyena. Doon na tayo papunta. Okay. Malapit na yan. Bigyan natin. Administration, DILG, so sana wag nyo kaming piguin sa part na yan. Diba? Bigyan nyo kami ng pamasko. Congressman, senators. Kasi involved na yung mga yan eh. Diba? Yan yung ine-expect talaga namin. Kasi kung yung isasalang nyo lang, DILG, mga malalaking rank sa DILG, diba? Hindi masasatisfy yung mga kababayan natin. Diba? Yeah, tuloy. Ng ombudsman ng karapat-dapat na oras. Kasi si ombudsman meron siyang ethic sa pag-file ng case. Gusto niya may reasonable case, reasonable certainty for conviction. So hanggang hindi niya final yan, ibig sabihin, hindi siya sigurado. So pag-file niya, ibig sabihin yan, sigurado siya makukonvict na lahat yan. Thank you. In his own time, lalabas yun. Thank you po. Ngayon po, pakinggan po natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Okay na ako. If there are no other questions, I have a meeting at the house. So, okay na. Thank you very much. Thank you. Wala. Gagi, grabe yung tawa. Nagulat din ako. Grabe yung tawa ni ate pa. I have a meeting at the house. So, okay na. Thank you very much. Thank you. Sorry sir. So I think hanggang dito na lang muna. So tapusin na lang natin itong video to next time. So comment down your opinion below. Magawa na lang natin ito ng So kaya ano masasabi nyo doon? May bloopers pa sa dulo eh. Tawa ng tawa yung mga reporter pa. Ano ba kayo? Ewan ko kung ano masasabi ng mga DD sa part na yan. So anyways, that's it. So kita nyo naman, it's about Zaldico. And then, yun nga, sa pangako ng government, ng admin, na meron na silang mapapakulong na mga balyena or mga big fishes. Big fish. Dito sa bago magpasko. So, yeah. Asahan namin yan. And then, yun nga, sana isatisfy tayo, diba, ng government sa part na yan. So, manghihingi lang naman kami ng congressman at senador. Diba? Kasi involved na yan eh. Involved na yan. So, yan lang naman yung hinihingi talaga namin. And syempre, yung mga big companies din. Diba? Like, wag lang yung tauhan, no? Like, mga may-ari talaga ng kumpanya. So, yan lang yung mga hinihingi namin bago magpasko, diba? So, pasensya na. Pero, yeah. Yan talaga yung dapat patunayan ng admin par. Na kapag kayan talaga nagawa ni ng admin ngayon, wala na. Ano pang ibabato nila par? 'Di ba? Ano pang ibabato nila kung ganyan man mapanagot nila kahit mga big fishes, 'di ba? So abot naman kay Zaldico, yun nga sa Portugal or whatsoever. Di ko lang alam kung kasali din yung Portugal sa sa Interpol Pero if ever ganun man, wala. Mabibitag rin nila si Zaldico anytime So magandang balita din yan. And then yeah, dapat lang talaga. Tapos parang inaano na nila na parang nananawagan sila sa buong mundo, picturean nyo na lang kung nasan si Zaldico. Yan yung isa sa kinapangit talaga para like ang akala kasi nila Senator Bato, nila Zaldico, na kapag hindi sila Harry Roque, na kapag hindi sila mahuhuli, sobrang goods yung buhay nila. Pero ang totoo naman talaga para sobrang pangit kapag ka nagtatago ka.
isipin mo, lagi ka nakatingin sa mga balikat mo. 'Di ba? Lingon ka ng lingon kasi anytime pwede kang dakmain. Ang malas mo pa kapag ka natsyempohan ka pa sa public. Galit na public. Kasi wala, bugbog sarado talaga nga abutin mo. 'Di ba? So much better sumuko ka na lang. Kasi walang magandang ano talaga yan, kaantungan. So kita nyo, si Bato, do you think, diba? Si Bantag, do you think sobrang saya ng buhay niya? Diba? Tatago ka. Siguro kung may pera ka, diba? May mautusan ka. Bili ka nga dito, ito yung gusto kong kainin. Ito, manonood ako dito. Pero, limited na. Parang preso ka na lang din. Diba? Para ka na lang ding nakakulong. Tapos, yung pagkakulong mo pa, yung safety mo, hindi na guaranteed. Parang ganyan ba? So, yung pagtatago ni Bato, di ba? Yung safety niya, hindi na guaranteed. Sabi, si Kibuloy, wala na tayong balita ni Kibuloy, ah. So, yeah, kayo naman masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, yeah, that's it. Thank you so much for watching. Boss Polito TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.